Kung may sweet tooth ka, perfect tong keto low-carb mug cake para sa'yo. At mayroong nagpadala sa atin ng sangkatutak na keto low-carb products. Thank you po! At dahil dyan, itatry natin tong tatlong flavor ng keto low-carb mug cake. Mayroong mocha, may vanilla, at mayroong chocolate. Itry natin today yung chocolate. In fairness, ang ganda ng packaging niya, mayroong macros, mayroong mga ingredients, at mayroon na ring method kung paano siya gawin. Okay, sa packaging, kailangan natin ng salted 2 tablespoon of butter. Pero wala akong salted kaya unsalted yung gagamitin ko. At i-melt daw muna yung butter ng 25 to 30 seconds sa microwave. Pero since wala akong microwave, itong air fryer yung gagamitin ko. I-melt lang natin tong butter at 100 degrees Celsius ng 2 minutes. Pwede kang gumamit ng oven, pwede ka rin gumamit ng oven toaster. Fully melted na yung ating butter after 3 minutes at napakainit nito kaya wag muna nating ilagay yung mga ingredients lalo na yung itlog baka maluto ka agad. At unahin nating ilagay itong keto mug cake mix. Ilalagay na natin to lahat kasi 50 grams lang to at good for 1 mug cake. Pwedeng sa mug mo talaga siya ilagay pero okay din naman na gumamit ng ramekin. At hahalu-haluin lang natin siyang maigi. Actually nakalagay dun sa packaging na pwede mo nang ilagay lahat yung mga ingredients at paghalu-haluin mo na. Next, nilagay ko yung itlog. Hahalu-haluin ko lang to ulit ng maigi at ilalagay ko na tong vanilla extract. Pero optional lang to, so kung wala kang ganito, okay lang. 1/4 teaspoon lang yung kailangan kaya nilagyan ko na lang ng 2 patak. Tapos halu-haluing maigi hanggang sa maging ganito na yung consistency niya. At tinaktak ko lang siya para pantay-pantay yung mixture at pinunasan ko lang ng tissue sa gilid. Kang maglagay ng mga nuts, so ang napili ko itong sliced almonds. Pwede kang maglagay dito ng walnuts o kung anong nuts yung napili mo na keto or low carb approved. Sinet ko yung air fryer at 160 degrees Celsius for 10 minutes. FYI, 4.6 liters lang tong air fryer ko. After 8 minutes, sobrang bango na yung niluluto ko sa air fryer kaya binuksan ko na siya at in fairness, mukhang okay na nga siya. So, niluto lang natin to for 8 minutes at 160 degrees Celsius. Ang cute niya at ang bango-bango talaga. Siyempre, perfect dito ang black coffee. Kaya gagawa tayo ng drip on coffee. Ito yung favorite kong brand kasi sa lahat ng natry ko na drip on coffee, napakabango nito at napakalasa. Hindi mo na siya kailangan lagyan ng sweetener. At napakadali niyang i-prepare. In just 2 minutes, mayroon ka ng drip on coffee. Lalagay ko yung link ng keto mug cake mix at itong drip on coffee sa comment section kung gusto niyo ring itry. At nakaka-happy talaga kasi sobrang dali lang i-prepare nitong mug cake pati na rin tong drip on coffee. Kaya tara, tikman na natin. Soft and chewy at napakasarap. Actually, para sa akin, matamis. Kaya pinatry ko dun sa kapatid ko na hindi naglo-low carb or keto diet at sabi niya, tama lang daw yung lasa, masarap daw. Ganun ata talaga kapag matagal ka na sa keto diet, lahat na lang matamis para sa'yo. At nakakabusog siya kaya hindi ko siya naubos. Easy low-carb keto pancakes ready in less than 10 minutes plus creamy avocado shake. For the ingredients, kakailanganin lang natin ng isang pakete ng keto pancake mix. 2 itlog at 6 teaspoon unsweetened almond milk. Kung walang almond milk, pwede namang gumamit ng tinatawag nilang APC or all-purpose cream. Kakailanganin din natin ng 4 teaspoon coconut oil. Ito yung lagi kong ginagamit, organic coconut oil. At ito naman, optional lang tong dalawang to, vanilla extract at any keto sweeteners. Napakadali lang tong gawin at ito na yung mga exact measurements ng ating mga ingredients. Kakailanganin lang natin ng mixing bowl at paghahalu-haluin lang natin yung mga ingredients. Ilagay na natin yung 2 itlog, yung almond milk at yung ating coconut oil. Konti lang yung ilalagay nating vanilla extract at hindi na tayo maglalagay ng sweeteners. Imimix lang natin to ng maigi at ilalagay na natin yung ating keto pancake mix. Ilagay natin ng pakonti-konti at halu-haluin para mas mabilis siyang malusaw. Mix all the ingredients hanggang sa maging ganito yung consistency niya. Tapos, ipe-prepare na natin yung ating non-stick pan. Maglalagay tayo ng butter para masiguradong hindi didikit yung pancake natin. Ilalagay natin yung 1/3 ng ating pancake mixture. Takpan at bantay-bantayan kasi mabilis lang tong maluto. At dahil konti lang yung nilagay nating mixture sa ating first batch,
luto na yung ating unang pancake. Ang bango at perfect yung pagkakaluto. Same procedure, maglalagay ulit tayo ng butter at ilalagay ko na yung kalahati dun sa natitirang mixtures. At medyo makapal na tong ating next pancake, kaya babalik na rin natin siya. So, ito na siya at babalik na rin lang natin. Mabilis lang to kasi non-stick pan naman siya, hindi siya dumidikit. Pagkabaliktad, lulutuin na lang natin to ng mabilis at ayan na nga, ready na yung ating second pancake. At syempre, ibubuhos na natin yung natitirang mixture para sa ating pangatlong pancake. So, 3 pancakes yung magagawa natin sa isang pancake mix na pack. Ang sarap lang magluto para tayong nagluluto sa laruan kasi ang cute lang nitong ating ginagamit na non-stick pan. Nabili ko tong non-stick pan na to bago mag-pandemic. So, matagal ko na siyang ginagamit at ilalagay ko sa comment section kung saan ko siya nabili. At ayun na nga, ready na yung ating pancakes. For the toppings, pwede nating lagyan to ng keto peanut butter. Perfect din tong nabili kong strawberries o kaya itong regalo ng kapatid ko from Tagaytay na avocado. So ayun na nga, maglalagay tayo ng konti lang na strawberries at avocado on top. Hihiwa-hiwain ko lang tong avocado at yung strawberries at ilalagay natin on top sa ating pancakes at yung natitirang avocado, ilalagay natin yan para sa ating creamy avocado shake. Nakakatuwa no, kapag kilala ka nila na naglo-low carb or nagkikito, madalas ang pasalubong nila sa'yo, avocado. Lagyan ko lang ng onting sweetener on top at ready na. At ito na yung para sa ating creamy avocado shake. Unsweetened almond milk, avocado at isang sachet ng keto sweetener. At gamit tong ating portable blender, napakadali lang gumawa ng creamy avocado shake. At kung napansin nyo, yes po, nilagyan po natin to ng yelo. Perfect for breakfast, perfect for brunch, at perfect for merienda. At ngayon naman, tikman na natin. In fairness, mabango, malambot, at masarap tong ating pancakes. Dahil kasama sa ingredients niya ang coconut flour, medyo malalasahan mo talaga yung coconut flour. Perfect match talaga tong creamy avocado shake natin. Lahat ng ingredients ilalagay ko sa comment section. Kung wala kayong pancake mix, check nyo lang yung comment section, ilalagay ko kung paano gumawa gamit ang coconut or almond flour. Tara, gawa tayo ng fresh lemon ginger tea. Maliban sa kape, masarap din tong inumin kapag malamig ang panahon. Magpapainit lang tayo ng tubig at kakailanganin natin ng maliit na pirasong luya. At sobrang dali lang tong gawin. I-grate lang natin tong luya. At ito na yung grated ginger natin. At gagamitin natin tong reusable stainless steel tea filter or infuser. Ilalagay natin yung grated ginger, then ilalak lang natin. At kapag nag-turn off na yung blue light dito sa ating electric kettle, ibig sabihin kumulo na yung tubig. At ibubuhos na natin tong bagong kulong tubig at ahayaan lang natin siya na mababad ng 7 minutes. Itong mga ingredients na ilalagay natin sa ating tsaa ay nakakatulong talaga for weight loss. At gagamit tayo ng isang tibag ng pure green tea. At after 7 minutes na nakababad yung ating grated ginger, ilalagay naman natin tong green tea bag. Ibababad lang natin to ng additional 3 minutes. After 3 minutes, maghihiwa naman tayo ng fresh lemon. At alam mo ba na pwede mong gamitin ng 2 beses itong green tea bag, kaya huwag mo siyang itatapon kaagad. At mag-squeeze tayo ng fresh lemon juice dito sa ating tsaa. Pwede ka rin maglagay ng slice ng lemon. At ready na yung ating mainit na tsaa. Sobrang sarap nito sa lalamunan. Enjoy your fresh lemon ginger tea. Alam mo ba na napakadali lang gumawa ng low carb coffee? Magpapakulo lang tayo ng tubig at kakailanganin natin ng isang sachet lang ng Nescafe. Sa totoo lang, perfect naman na ang black coffee. Pero para mas creamy or mas creamier, lalagyan natin to ng 2 tablespoon all-purpose cream. Siyempre kapag nasa fasting ka, hindi to pwede. Pero pwede kapag nasa feasting hours ka. Gagamitin natin to ng coffee frother para mas frothy yung ating coffee. At optional na lang kung maglalagay ka pa ng sweetener, pero sa akin okay na to.